Buod ng Ibong Adarna, Aralin 36 hanggang 41. Narito ang mga aralin na tatalakayin sa bidyong ito. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 36. Sa kabayo ang latay. Saknong 1477 hanggang 1541. Nagsimula ang palabas ng mga negrito at negrita sa palasyo ng Berbania. Ang lahat ng tao ay nanonood at nakikinig sa kanilang sayaw at tugtugin. Masigla ang kanilang galaw at tila ipinagmamalaki ang kanilang pagtatanghal sa harap ng madla. Habang sumasayaw, nagsalita ang negrita at ipinaalala kay Don Juan ang lahat ng hirap at sakripisyong dinanas ni Doña Maria dahil sa kanya. Sinabi niyang kung sakaling limot na niya ang mga ito, ang hawak niyang suplina ang magiging paalala. Bigla nitong pinalo ang negrito, ngunit ang tunay na nakaramdam ng sakit ay si Don Juan. Ipinapakita nito na ang pinapaalalahanan ay ang prinsipe. Nagpatuloy ang negrita sa pagsasalaysay. Ikinuwento niya na si Don Juan ay inutusan noon ni Haring Salermo na hulihin ang negrito sa dagat. Nang sabihin ng negrito na wala siyang naaalala, muli siyang pinalo at si Don Juan na naman ang nasaktan. Ipinaalala rin ng negrita na si Doña Maria ang gumawa ng paraan upang magtagumpay ang mga utos ng hari. Idinagdag pa niya na si Doña Maria ay nakipaglaban pa sa sariling ama alang-alang kay Don Juan. Nang sabihin muli ng negrito na hindi niya maalala ang mga ito, muli itong pinalo at muling si Don Juan ang nasaktan. Sa tagpong ito, malinaw na ipinapakita kay Don Juan ang lahat ng sakripisyo ni Doña Maria, ang kanyang paghihirap, panganib at walang kapantay na pagmamahal. Unang tanong, bakit mahalaga na kilalanin natin ang mga taong tumulong sa atin kahit nakalipas na ang panahon? Pangalawa, paano ipinakita ni Doña Maria na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang ipagsigawan, kundi ipinapakita sa gawa? Mahalagang kaisipan, ang taong marunong magmahal at magsakripisyo ay nararapat na pahalagahan at hindi kalimutan, sapagkat ang paglimot sa kabutihang ginawa sa atin ay isang anyo ng kawalan ng utang na loob. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 37. Huling baraha, saknong 1542 hanggang 1586. Ipinahayag ng negrita na ipagpapatuloy na niya ang naputol na pagsasalaysay at hiniling kay Don Juan na makinig ng mabuti. Isinalaysay niya na sa sobrang galit ni Haring Salermo ay isinumpa nito si Doña Maria Blanca. Ayon sa sumpa, magpapakasal ang prinsipe sa ibang prinsesa at ang anak na si Doña Maria ay haharap sa matinding hirap sa buhay. Muling tinanong ng negrita ang negrito kung wala na ba talaga siyang naaalala, ngunit mariin itong sumagot na wala na nga. Matapos nito, natapos ang palabas. Biglang tumayo si Doña Maria mula sa kanyang kinauupuan, galit na galit. Tangan ang prasko sa harap ng lahat, buong tapang niyang sinabi, "Don Juan, hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Doña Maria." Sinabi rin niyang kung siya rin lamang ay mawawalan na ng halaga, ay mas pipiliin na lamang niyang wakasan ang lahat. Kaya binalak niyang basagin ang prasko upang gunawin ang buong kaharian. Nagulantang ang lahat ng nasa palasyo sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, naliwanagan si Don Juan sa lahat ng nangyari. Nakilala niya si Doña Maria. Niyakap niya ito at inamin, "Ikaw ang tunay kong minamahal." Humingi siya ng kapatawaran kay Doña Maria at nangakong hindi na niya ito muling sasaktan. Pagkatapos, humarap siya sa kapulungan at sa kanyang ama at sinabing, "Dito ako pakakasal."
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, biglang tumayo si Prinsesa Leonora. Buong tapang niyang hinarap ang hari at sinabi na mayroon din siyang hinanakit at sariling kapalaran na kailangan ilahad. Inilahad niya na 7 taon niyang tiniis ang kanyang paghihirap at ngayon ay panahon na upang ito ay kanyang ipahayag. Dito nagsimula ang bagong sigalot sa palasyo sapagkat hindi lamang si Doña Maria ang may dinadalang sakit, pati na rin si Leonora. Kung ikaw si Doña Maria, ano ang mararamdaman mo nang mapagtanto mong ang taong ipinaglaban at isinakripisyo mo ay muntik ka nang makalimutan? Bakit? Pangalawa, kung ikaw si Don Juan, ano ang gagawin mo upang maitama ang iyong pagkakamali sa taong nasaktan mo? Paano mo ipapakita ang tunay na pagsisisi? Mahalagang kaisipan, ang pag-ibig na totoo ay handang managot sa pagkakamali, marunong humingi ng tawad at may lakas ng loob na itama ang nagawang kasalanan. Korido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 38, ang hinakdal ni Leonora, saknong 1585 hanggang 1628. Tumayo si Prinsesa Leonora at buong tapang na humarap kay Haring Fernando. Nakikiusap siya na pakinggan ang kanyang kwento, ang kwento ng hirap na matagal niyang tinimpi. Ikinwento niya na ang kanilang tirahan ay isang malalim na balon na mula lamang sa itaas maaaring pasukin. Doon sila namuhay ng tahimik at malayo sa mata ng mundo. Sa balon na iyon, siya natagpuan ni Don Juan. Dahil sa awa at kabutihang loob, tinulungan niya ang prinsipe. Mula noon, naging mahalaga na si Don Juan sa kanyang buhay, na parang sarili na rin niyang buhay ang kanyang inaalagaan. Nang sila ay tuluyan ng makaalis sa balon, magkakasama silang umahon. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, napansin ni Leonora na naiwan ang kanyang singsing, ang tanging alaala mula sa kanyang mga magulang. Gusto sana niyang bumalik upang kunin iyon. Pagod na pagod man si Don Juan, pinilit pa rin niya ang sarili na siya na ang bumalik sa balon. Ngunit habang umaakyat siya, biglang naputol ang lubid. Isang panlilinlang na gawa ni na Don Pedro at Don Diego. Iniwan si Don Juan sa balon upang mamatay. Pagkatapos nito, nagpatuloy sa paglalakbay sina Don Pedro at Don Diego at iniwan na si Don Juan. Dala ang balak na sa Berbania idaos ang kasal. Nang marinig ni Haring Fernando ang buong salaysay ni Leonora, siya ay lubos na nalungkot at nagalit sa ginawa ng kanyang mga anak. Nabigatan ang kanyang dibdib sa sinapit ni Don Juan. Pagkaraan, naglabas ang hari ng hatol sa ngalan ng bathala na ang mabuti ang dapat manaig. Sa sandaling iyon, tumayo rin si Doña Maria Blanca. Tumiting siya sa hari at sinabing ang lahat ng napanood nila sa palabas ay tunay na larawan ng kanilang buhay ni Don Juan, puno ng hirap, pagsubok at sakit. Tahimik na napaisip si Haring Fernando sa kanyang sarili, ramin niyang may pagkukulang ang kanyang naging pasya. Ngunit bilang hari, kailangan niyang panindigan ang batas ng kaharian. At dito, lalo pang uminit ang tensyon sa palasyo. Unang tanong, kung ikaw si Prinsesa Leonora, ano ang mararamdaman mo habang ikinikwento mo sa harap ng hari ang lahat ng pagtataksil na naranasan mo? Bakit mahalagang ilahad ang katotohanan kahit masakit ito? Pangalawa, kung ikaw si Haring Fernando, paano mo haharapin ang katotohanang ang ilan sa iyong mga desisyon ay maaaring makapagdulot ng hindi inaasahang sakit sa iba? Korido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 30, ang hatol ng Arsobispo, saknong 1629 hanggang 1664. Lubhang litong-lito na si Haring Fernando. Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Doña Maria sa hari at magalang na nagsalita. Hiniling niyang siya ay patawarin at ipinaalala na maging ang isang hari ay maaaring mabulag at magkamali ng hatol.
Inamin niya rin na naging taksil siya sa kanyang ama at sinuway ang kalooban nito dahil sa matindi at tapat na pag-ibig niya kay Don Juan, ang lalaking minsang nalagay sa panganib. Habang nagsasalita si Doña Maria, makikita sa likuran si Prinsesa Leonora na tahimik, na nalulungkot, dinadala ang bigat ng sitwasyong hindi niya inaasahan. Ipinagpatuloy ni Doña Maria na kapag pag-ibig ang pinag-uusapan, hahamakin niya ang lahat, sapagkat hindi niya kayang talikuran ang pinanghawakan niyang damdamin. Natahimik si Haring Fernando, hindi malaman ang dapat na maging hatol, kaya humingi siya ng gabay sa arsobispo upang malinawan kung sino ang tunay na dapat makapag-asawa kay Don Juan. Tumindig ang arsobispo at buong diin na sinabi, utos ito ng simbahan at batas ng kalangitan, ang unang nagkaroon ng karapatan sa pag-ibig ni Don Juan. Siya ang nararapat na pakasalan. Pagkarinig nito, labis na nasaktan si Doña Maria at buong pait na nasambit. O ngayon ko napagtanto, batas ng tao'y liko. Sa mali sila kumakampi, sa tumpak ay lumalayo. Unang tanong, sa sitwasyong ito, paano ipinakikita na kahit ang isang pinuno ay maaaring magkamali kung hindi buo ang nalalaman niya? Pangalawa, ano ang ipinahihiwatig ng matapang na pagharap ni Leonora at Doña Maria tungkol sa pagpapahayag ng katotohanan at sariling damdamin? Mahalagang kaisipan, ang tunay na katarungan ay lumilitaw lamang kapag ang paghatol ay nakabatay sa buong katotohanan at ang pag-ibig ay dapat pahalagahan ngunit hindi dapat maging dahilan upang talikuran ang tama. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Barbania. Aralin 42 kasal, saknong 1665 hanggang 1688. Nagdilim ang mukha ni Doña Maria nang marinig ang pasya ng arsobispo. Nag-apoy sa galit ang kanyang kalooban dahil ramdam niyang hindi siya pinanigan ng batas at ng tao. Sa tindi ng kanyang damdamin, inilabas niya ang mahiwagang prasko at ibinuhos ang lamang tubig nito sa loob ng palasyo. Biglang nagkagulo ang mga tao, nagtilian, nagtakbuhan at nasindak sa kapangyarihang nasaksihan nila. Agad lumapit si Don Juan kay Doña Maria upang awatin siya. Mahinahon niyang sinabi, "Maglubag na aking giliw, sa galit mong kinikimkim. Kahit ano ang marating, ako'y iyo't ikaw ay akin." Ipinakita niya kay Maria na hindi matitinag ang kanyang pag-ibig at kalooban. Pagkatapos nito, hinarap ni Don Juan ang arsobispo at si Haring Fernando. Buong katapatan niyang sinabi na si Doña Maria ang tunay niyang minamahal. Dagdag pa niya, anumang pagkukulang o hidwaan nila ni Don Pedro noong nakaraan, mahalaga pa rin sa kanya ang pagkakapatid nila. Hindi raw dapat maging dahilan ang pag-ibig upang sila ay mag-away. Sinabi niyang walang masama kung si Prinsesa Leonora ay maikasal kay Don Pedro, sapagkat ito ay isang marangal at banal, isang pasyang makapagpapabuti sa kaharian. Sa mismong sandaling iyon, 2 kasal ang idinaos sa loob ng palasyo, si Don Juan at Doña Maria Blanca, si Don Pedro at Prinsesa Leonora. Nagdiwang ang palasyo, masaya ang mga tao, magaan ang loob ng lahat at nagtapos ang araw sa kasayahan. Pinutungan ng arsobispo si Don Pedro at iniabot ang setro at formal siyang itinanghal na bagong hari ng Barbania kasama si Prinsesa Leonora bilang bagong reyna. Samantala, umalis na si Don Juan at Doña Maria papunta sa kahariang pugad ng suyuan. Nagpaalam sila sa Barbania, ipinagbubunyi sila. Unang tanong, ano ang ipinapakita ng pagpapalubag loob ni Don Juan kay Doña Maria tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig at pag-unawa? Pangalawa, paano ipinapakita ng desisyong ipasa ang trono kay Don Pedro ang pagiging makatarungan at pagiging bukas palad ni Don Juan?
Ang tunay na kapangyarihan at kadakilaan ay hindi nakukuha sa pag-aangkin, kundi sa pagiging handang magparaya, magpatawad at pumili ng kabutihang makabubuti sa mas nakararami. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Alalin 41, ang pagbabalik sa Reino de los Cristal. Saknong 1689 hanggang 1713. Matapos ang kasayahang naganap sa kaharian ng Berbania, nagbalik si Don Juan at Doña Maria Blanca sa Reino de los Cristales upang harapin ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa kanilang pagdating, natuklasan nilang nasa ibang pamamahala na ang kaharian at doon rin nabalitaan ni Doña Maria na pumanaw na ang kanyang mga magulang at kapatid habang sila'y wala. Sa kabila ng malungkot na balitang ito, kapansin-pansing nananatiling mapayapa ang palasyo. Walang kaguluhan at namumuhay ng matiwasay ang mga nasasakupan. Dahil sila ang nararapat na tagapagmana, hinirang si Doña Maria bilang bagong reyna at si Don Juan bilang bagong hari ng Reino de los Cristales. Naging maayos, makatarungan at puno ng pagmamahal ang kanilang pamumuno. Pinahalagahan nila ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, kaya't lalo pang umunlad ang kaharian sa kanilang kamay. Lumipas ang mga taon at tumanda ang mag-asawa hanggang sa dumating ang kanilang pagpanaw. Nagluksa ang buong kaharian sapagkat minahal sila ng kanilang mga pinamunuan. Gayunman, ipinagpatuloy ng mga tao ang mga mabubuting gawa at pamamalakad na iniwan ni na Don Juan at Doña Maria, tanda ng malalim na pamana ng kanilang pamumuno. At dito nagwakas ang korido. Dito na ang siyang wakas ng korido kong sinulat. Sa kataga kong may linsad, ang hingi ko'y patawad. Ano ang ipinakikita ng mahinahong pamamahala ni na Don Juan at Doña Maria tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig at katarungan sa isang kaharian? At paano nagiging makabuluhan ang pamana ng isang pinuno kahit siya ay pumanaw na? Mahalagang kaisipan, ang tunay na pamumuno ay nasusukat hindi lamang sa kapangyarihang taglay, kundi sa kabutihang naiiwan sa puso ng mga taong pinamunuan.